Tahimik ang umaga nang lumapag ang eroplanong sinasakyan ni Lisa de la Cruz sa Sydney International Airport. Habang binabagtas ng gulong ng eroplano ang runway, ramdam niyang mabilis na tibok ng puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kaba at pag-asa. 2 taon niyang pinag-ipunan ng pagkakataong ito. Iniwan niya ang 2 anak sa Pilipinas sa pangangalaga ng kanyang kapatid. Bit-bit lamang ang pangarap na mabigyan sila ng mas magandang buhay. "Welcome to Australia!" Bungad ng immigration officer, sabay abot ng pasaporte niya. Ngumiti si Lisa. Kahit pagod, sa isip niya, ito na ang simula ng lahat. Paglabas niya sa paliparan, sinalubong siya ng malamig na hangin. Malayo sa init ng Maynila. Hinugot niya ang address mula sa bulsa. Mr. George Wilson, 23 Meadow Lane, Blue Mountains. Isa siyang caregiver na kinuha upang alagaan ng matandang lalaking Australiano na hirap ng kumilos. Ngunit may kakaibang nakasulat sa kontrata niya. Probationary, unpaid for the first month. Hindi niya ito gaanong pinansin noon. Akala niya ay normal lang sa simula. Pero habang nasa biyahe sa loob ng lumang taxi, unti-unting sumisiksik sa isip niya ang tanong, paano kung hindi pala totoo ang trabahong ito? Si Lisa, isang 34 anyos na ina mula sa Bulacan. Dating nagtatrabaho sa isang maliit na klinika bilang nursing aide. Matyaga, mapagkumbaba at may pusong madaling maawa. Hindi siya sanay magreklamo, lalo na kung ang kapalit ay oportunidad. Pagsapit niya sa bahay ni Mr. Wilson, agad siyang napahanga. Lumang bahay na gawa sa kahoy, napapalibutan ng mga pine trees at may tanaw ng kabundukan. Ngunit sa kabila ng ganda, tila may lungkot na bumabalot sa paligid. Tahimik, walang ingay kundi ang hampas ng hangin sa mga bintana. Isang matandang lalaki ang bumungad sa kanya sa may pintuan. Maputi na ang buhok, nakayuko at may tungkod. "You must be Lisa." Mahina nitong sabi. Tumango siya at agad yumuko bilang paggalang. "Yes sir, I'm your new caregiver." Ngumiti lang si Mr. Wilson, bagyang mapakla. "Caregiver without pay. I hope you understand." Napayoko si Lisa. "Yes sir, it's all right. I just want to help." Napangiti ang matanda, parang may lungkot sa mata. "Then you'll fit right in." Mula noon, nagsimula na ang araw-araw na buhay ni Lisa sa loob ng bahay. Gumigising siya ng alas 5 ng umaga upang ihanda ang almusal ng matanda. Mainit na oatmeal at kape. Nililinis niya ang bahay. Pinapalitan ng bedsheet. At tinutulungan si Mr. Wilson maglakad papunta sa porch kung saan ito laging nakaupo. Nakatanaw sa malayo. Sa unang linggo, hindi siya binigyan ng sahod. Pero tiniis niya. Sinabi ng ahensya sa Pilipinas na training period pa raw iyon. Sa halip na magreklamo, nagdasal siya gabi-gabi. Sana'y matapos agad ang probation at magsimula na siyang tumanggap ng bayad. Isang gabi, habang naghuhugas siya ng pinggan, narinig niyang nagsasalita si Mr. Wilson sa sala. Tila may kausap. Pero nang sumilip siya, nakita niyang mag-isa lang ito. "I'm sorry, Anna." Bulong ng matanda. "I know. I failed you." Napahinto si Lisa. Hindi niya kilala kung sino si Ana. Pero sa paraan ng pagkakasabi, tila malalim ang sugat na dala ng pangalan na iyon. Si Mr. Wilson ay dating guro sa universidad. Balo na sa loob ng 20 taon. Wala nang kamag-anak sa paligid, tanging mga litrato ng kabataan at isang lumang piano ang kasama sa bahay. May Alzheimer's ito na unti-unting kumakain sa kanyang alaala. Kinabukasan, habang pinapainom niya ng gamot ang matanda, tinanong niya ito, "Sir, do you have family?" Napatigil ito saglit, parang nag-iisip. "Once, I did.
but they're all gone now. Tumingin siya kay Lisa. People always leave, you know? Hindi alam ni Lisa kung ano ang isasagot niya. Ngumiti na lamang siya. I won't, sir. I'll stay as long as you need me. Pagkasabi niya nito, biglang lumambot ang ekspresyon ng matanda. Tila ngayon lang ulit siya may nakakausap ng may malasakit. Lumipas sa mga linggo, hindi pa rin siya binabayaran. Ngunit patuloy siyang naglilingkod lamang. Pinupunasan niya ang pawis ng matanda kapag nilalagnat ito. Inaakay kapag nahihirapan maglakad. At binabasahan ng aklat sa gabi. Isang araw, habang nililinis niya ang kwarto, napansin niya ang isang kahon sa ilalim ng kama ni Mr. Wilson. Hindi niya ito sinadyang buksan, pero dahil sa ingay ng pagkakausog, lumabas ang ilang papel. Luma na, ngunit malinaw pa rin ang sulat. For my daughter, if ever she finds me. Nabasa niya. Dahil doon ay nabigla si Lisa. May anak pala si Mr. Wilson? Tanong niya sa sarili. At lalo siyang nagluhan nang mabasa ang isang larawan sa loob. Isang batang babae na may kulay kay manggimbalat at matang Pilipina. Mula noon, nagsimulang magbago ang pananaw ni Lisa sa matanda. Hindi na lang ito basta amo, kundi isang taong tila may malalim na nakaraan. Araw-araw, napapansin niyang minsan tinatawag siya ng matanda sa maling pangalan. Ana! Minsan, habang pinapakain niya ito, biglang sabi ni Mr. Wilson, Ana, you're grown so much. Nagulat si Lisa doon, pero hindi siya sumagot. Salip, ngumiti siya at hinayaan na lamang. Sa loob-loob niya, naaawa siya. Alam niyang ang Alzheimer's ay kumakain sa alaala. At marahil kaya siya piniling alagaan ng matanda ay dahil may nakita ito sa kanya. Isang anyo ng anak na matagal nang nawala. Ngunit kahit walang sahod, kahit pagod, patuloy siyang nag-aalaga. Para na rin ito sa mga anak ko, sabi niya sa sarili. Balang araw, may kapalit din ng lahat ng sakripisyo. Sa huling bahagi ng unang buwan niya sa Australia, isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga gamot ni Mr. Wilson, tinawag siya nito. Lisa! Mahina nitong sabi. Thank you for staying, even when I have nothing to give. Ngumiti siya at tinawakan ng kamay ng matanda. Hindi po totoo yan, sir. Marami na po kayong naibigay. Kailangan lang po ng oras para mapansin. Ngumiti si Mr. Wilson at sa unang pagkakataon, nakita ni Lisa ang tunay na ngiti ng isang pusong matagal nang nag-iisa. Hindi niya alam, pero ang simpleng pagtitiis at malasakit na ipinakita niya sa unang buwan pa lang ng kanyang paninilbihan ay magiging dahilan ng isang nakakagulat na kapalit sa mga susunod na kabanata. Isang kapalarang babago sa buong buhay niya. Lumipas ang 3 buwan mula nang dumating si Lisa sa Australia. Sa paningin ng mga kapitbahay, isa lang siyang karaniwang tagapag-alaga. Tahimik, masipag, at palaging abala sa pagtulong sa matanda. Ngunit sa likod ng mga ngiti, tinatago niya ang isang katotohanang matagal nang bumibigat sa dibdib. Wala pa rin siyang sahod. Tuwing tumatawag siya sa Pilipinas, sinisikap niyang maging masigla ang boses. Ayos lang ako dito, ate. Sabi niya minsan sa telepono. Mabait si sir, medyo malamig lang ang panahon. Ngunit sa dulo ng bawat tawag, palaging pareho ang tanong ng kapatid niya. Lisa, nakakatanggap ka na ba ng sweldo? At palagi rin pareho ang sagot niya. Malapit na siguro, ate. Mas lalong tumibay ang loob ni Lisa sa kabila ng gutom at pangungulila. Sa gabi, umiiyak siya sa tahimik na kwarto. Pero kinabukasan, ngumingiti ulit. Dahil iyon lang ang paraan para makaraos siya. Ang araw-araw niyang routine ay parang isang mahabang pelikula na walang eksena ng pahinga. Gumigising siya ng madaling araw para painitin ang gatas ni Mr. Wilson.
sinusubuan ito ng almusal, pinapaliguan at pinapainom ng gamot. Sa tanghali, nililinis niya ang buong bahay. At sa gabi, pinupunasan ang pawis ng matanda kapag giniginaw ito. Isang araw, habang tinutulungan niyang maglakad si Mr. Wilson sa hardin, bigla nitong tinanong, Lisa, do you ever get tired of serving an old man like me? Ngumiti lamang si Lisa. Hindi po sir, sa totoo lang, natutuwa ako kasi nakakaramdam ako ng kapayapaan dito. Ngumiti rin ang matanda. You remind me of someone I failed to take care of. Napatigil si Lisa. Alam niyang may kinalaman iyon sa pangalan na naririnig niya noon. Ana. Ngunit hindi siya nagtanong. Hindi pa panahon para kanyang malaman. Isang gabi, habang nagluluto siya ng hapunan, bigla nawalan ng ilaw ang bahay. Malakas ang ulan sa labas at tila may tama ng kidlat ang linya ng kuryente. Kinuha ni Lisa ang flashlight at nagtungo sa kwarto ng matanda. Nadat na niyang nanginginig si Mr. Wilson. Hawak ang lumang larawan ng batang babae. She's here again. Bulong nito. Ana's here. Lumapit si Lisa at marahang hinawakan ng kamay na matanda. Wala po si Ana sir. Ako lang po ito. Si Lisa. Ngunit tumingin si Mr. Wilson sa kanya. May luha sa mata. You have her eyes. The same eyes. Para bang tumigil ang oras. Hindi alam ni Lisa kung paano tutugon. Sa mga salitang iyon, naramdaman niyang may mas malalim na koneksyon siya sa matandang ito kaysa sa inaakala niya. Habang lumilipas sa mga araw, lalong lumalala ang Alzheimer's ni Mr. Wilson. Minsan ay nakikilala niya si Lisa. Minsan naman ay tinatawag siyang Ana. May mga pagkakataong nagagalit siya nang wala sa dahilan, tapos ay biglang iiyak na parang bata. Isang umaga, may kumatok sa pinto. Isang lalaking suot ang uniforme ng bangko. I'm looking for Mr. George Wilson, sabi nito. I need to talk to him about his property documents. Tinawag ni Lisa ang matanda, ngunit halatang pagod ito at ayaw magpabukas ng pinto. Tell them, I'm not here. Mahina nitong sabi. Lumabas ang lalaki, ngunit bago ito umalis, iniabot nito kay Lisa ang isang sobre. If you're taking care of him, maybe you should see this. He's been behind on payment for a long time. Nang mag-isa na siya, binuksan ni Lisa ang sobre. Nakita niya mga dokumentong may malaking tatak. Notice of foreclosure. Napaupo siya. Paano kung mawala ang bahay na ito? Saan siya pupunta? Kinagabihan, habang pinapakain niya si Mr. Wilson, marahan niyang tinanong, Sir, do you have someone who can help you with the house? Ngumiti lang ito, mapakla. No one helps old people, Lisa. They only wait for us to die. Naramdaman ni Lisa ang bigat ng mga salitang iyon. Sa halip na umalis, lalo niyang pinili na manatili. Don't worry sir, I'll stay until the end. Muling tumingin sa kanya si Mr. Wilson. Why? You're not even being paid. Ngumiti siya kahit namumuo ng luha sa kanyang mga mata. Hindi lahat ng kabayaran ay pera sir. Samantala, ilang linggong lumipas. Halos maubos na ang ipon ni Lisa. Bumili na lang siya ng mga dilata para makatipid. Minsan, kumakain siya ng tinapay sa almusal habang pinapakain ng masarap na sopa si Mr. Wilson. Ngunit kahit ganoon, hindi siya nagreklamo. Isang gabi, habang naglilinis siya ng silid ng matanda, may napansin siyang envelope sa ilalim ng unan. Nakasaad sa sulat, To the one who stays even without payment, know that loyalty cannot be bought. Nagtaka siya, walang perma, pero alam niyang kay Mr. Wilson iyon. Sa likod ng papel, may nakadikit na lumang larawan.
isang babae na tila Pilipina, nakayakap kay Mr. Wilson noong kabataan nito. Sa likod ng larawan, nakasulat, Manila, 1989. Biglang kumirot ang dibdib ni Lisa. May connection ba talaga siya sa Pilipinas noon? At higit sa lahat, sino ang babaeng iyon? Kinabukasan, tinanong niya ng mahinahon si Mr. Wilson habang pinupunasan ang pawis nito. Sir, have you ever been to the Philippines? Sandaling natahimik ang matanda. Tapos ay marahang tumingin sa kanya. Yes, many years ago. That's where I met Anna. Your wife, sir? Tanong ni Lisa. Umiling lamang naman ang matanda. No, she was someone I love, but I left her. Naramdaman ni Lisa ang kakaibang kirot sa puso. Parang matagal nang alam ng katawan niya ang sagot na iyon, kahit hindi pa niya naririnig. Habang lumalalim ang gabi, napaisip siya habang pinapatay ang ilaw. Bakit kaya ako ang napiling niya maging caregiver? Marami namang mas kwalipikado, mas may karanasan. Ngunit habang tinitingnan niya ang mukha ng matanda na mahimbing nang natutulog, may bumubulong sa isip niya. Isang pakiramdam na hindi maipaliwanag. Parang konektado sila. Muli niyang naalala ang sulat. To the one who stays even without payment. Dahil doon ay napangiti si Lisa. Siguro, ito na talagang misyon ko. Mahina niyang sabi. Hindi ko lang siya basta alaga. Baka ako rin ang sagot sa mga alaala niyang gusto niyang balikan. At sa labas, habang patuloy ang ulan sa bubong ng lumang bahay, hindi niya alam na sa katahimikan ng gabing iyon, unti-unti nang mabubuksan ang mga lihim na magdurugtong sa dalawang magkaibang mundo. Ang isang Pilipina na nagtiis at ang isang matandang Australianong may nakaraang hindi pa tapos. Malamig ang umaga nang magising si Lisa sa tunog ng ulan sa bubungan. 3 buwan na siyang naninilbihan kay Mr. Wilson. 3 buwan na walang sahod, pero puno ng mga tanong na unti-unti nang nagkakaroon ng sagot. Habang nagtitimpla siya ng kape, napansin niyang bukas ang pinto ng silid ng matanda. Madalas kasi nakasara iyon dahil sa lamig. Lumapit siya at nakita si Mr. Wilson na nakaupo sa kama. Hawak ang isang lumang kahon na may alikabok. Sir, gusto niyo po ba ng tulong? Tanong ni Lisa. Tumingin lang si Mr. Wilson. Tila malayo ang isip. Do you believe in fate, Lisa? Napaisip siya. Siguro po oo. Kasi kung hindi, baka hindi po ako napunta rito. Ngumiti ang matanda. Mapakla. Then, maybe fate brought you here to finish why I started. Lalong lumala ang kondisyon ni Mr. Wilson. Minsan ay malinaw siyang kausap. Pero minsan ay parang naliligaw sa sarili niyang alaala. Ngunit ngayong umagang iyon, tila malinaw ang isip niya. Parang may gusto siyang ipagtapat. Inabot ng matanda ang lumang kahon kay Lisa. Open it. Mahinahon niyang sabi. Nang buksan niya ito, bumungad ang mga lumang papel, larawan at isang birth certificate na halos kupas na. Napatigil siya nang mabasa ang nakasulat. Name, Ana Maria de la Cruz. Place of birth, Manila, Philippines. Father, George Wilson. Mother, Teresa de la Cruz. Nanginginig ang kamay ni Lisa. Sir, sino po si Ana Maria? Tanong niya, halos pabulong. Tahimik lang si Mr. Wilson. Nakatingin sa malayo. She was my daughter. Sagot nito sa wakas. Ha Pilipina. She died before I could bring her here. Parang umikot ang mundo ni Lisa. Anak ni Mr. Wilson? De la Cruz? Kapareho ng apelyido ko? Sir?
Mahina niyang sabi. Ang nanay ko po ay si Teresa de la Cruz. Napalingon ng matanda. Nanlaki ang mata. What did you say? Ina ko po si Teresa de la Cruz. She used to work in Manila General Hospital years ago. Dahil doon ay namutla si Mr. Wilson. Nanganig ang kamay nito habang hinahawakan ang sulok ng kama. Your mother, she had a daughter named Lisa, didn't she? Tumango siya. Unti-unting namumuo ang luha. Opo. Patagal silang nagkatitigan. Sa loob ng ilang segundo, parang tumigil ang oras. I met your mother. Sabi ni Mr. Wilson, halos bulong. She was kind, gentle, and she saved my life. Noong 1989, dumating si George Wilson sa Maynila bilang volunteer teacher. Nagkasakit siya ng dengue at inalagaan siya ni Teresa, isang batang nurse na may mabuting puso. Hindi nila planong umibig, ngunit ang mga araw ng pag-aalaga ay nauwi sa mga gabi ng usapan, tawanan at pag-ibig na hindi tinanggap ng mundo. I wanted to bring her with me. Kwento ni Mr. Wilson, halos hindi makatingin. But I was cowardly. My family wouldn't approve, so I left her, thinking I'd come back. But I never did. Habang nagsasalita si Mr. Wilson, bumabalik sa isip ni Lisa ang lahat. Ang lihim na kahon, ang larawan ng batang babae at ang mga salitang, You have her eyes. ngayon, alam na niya kung bakit ganoon siya tingnan na matanda. Hindi lang siya basta tagapag-alaga. Dugo at laman pala sila ng iisang tao. Hindi na niya napigilang umiyak. Sir, kung alam ko lang po. Ngumiti si Mr. Wilson. Halos hindi na marinig ang boses. Lisa, I think fate was kind enough to give me a second chance. Sa unang pagkakataon, nayanig ang kanyang mundo hindi dahil sa gutom o pangungulila, kundi dahil sa bigat ng katotohanan ng kanyang natuklasan. Ang lalaking inalagaan niya ng walang bayad, ang tinuring niyang estranghero, ay siya palang ama na hindi niya kailanman nakilala. Ngunit kasabay ng katotohanan iyon, lumabas din ang bigat ng konsensya ni Mr. Wilson. I'm dying, Lisa. Sabi niya, hawak ang kamay ng babae. My time's almost off. I wanted to find my daughter, but I didn't know how. Sir, ako po yun. Sagot ni Lisa, umiiyak. Ako po yung anak ni Mama Teresa. Ngumiti si Mr. Wilson. May luhang tumulo sa kanyang pisngi. Then, I can rest now. I found you. Mula noon, nagbago ang lahat. Hindi na sir ang tawag ni Lisa sa kanya, kundi papa. Sa tuwing tinutulungan niya itong kumain, tinatawag siya ni Mr. Wilson ng may Lisa. Lumambot ang bahay na dati malamig at walang kulay. Ngunit sa likod ng bawat ngiti, alam ni Lisa na papalapit na ang katapusan ng kanyang ama. Lumalalim ang buto nito. Humihina ang lakas. At madalas ay nakatulala na sa bintana. Isang gabi, habang pinupunasan niya ang pawis ng matanda, bigla itong nagsalita. Lisa, I have a letter for you. It's in the drawer. Read it when I'm gone. Papa, wag naman po ganyan. Sabi niya, nanginginig ang boses. Promise me. Mahinang tugon nito. Promise me, you'll stay strong and take care of the piano. That's your mother's. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Lisa. Nakaupo siya sa tabi ng kama ni Mr. Wilson. Hawak ang kamay nito. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng lungkot o galit, kundi kapatawaran. Ngayong alam niya kung bakit siya napunta sa Australia, kung bakit kahit walang sahod ay pinili niyang manatili. Dahil hindi siya dinala ng tadhana para magtrabaho doon.
kundi para magtagpo sila ng ama niyang matagal nang hinahanap, ang anak na iniwan sa Pilipinas. Kinabukasan, habang lumiliwanag ang langit sa labas ng bintana, nagising si Lisa sa tunog ng malambing na tugtog ng piano. Mahina lang, pero pamilyar ang himig. Ang kantang tinutugtog daw ni Mr. Wilson noong kabataan niya. Lumapit siya at nakitang matanda. Nakaupo sa piano. Nanginginig ang kamay, ngunit nakangiti. This was your mother favorite. Sabi nito. Now, it's yours. Uminit ang mga mata ni Lisa sa luha. Salamat po, Papa. Ngumiti si Mr. Wilson. Marahan, parang nakahanap ng kapayapaan. You finally called me that. At sa tunog ng huling nota ng piano, napahinto ang mga daliri ng matanda. Tahimik, walang galaw. Tinawag ni Lisa ang pangalan niya, pero wala nang tugon. Lumod siya sa tabi nito at niyakap ng maigpit. Papa, salamat po. Umiiyak niyang sabi. Ang bahay ay muling natahimik. Sa ibabaw ng piano, iniwan ni Mr. Wilson ang lumang larawan ni Teresa, ang babaeng minahal niya, at ang tulay ng kanilang dalawang magkaibang mundo. Ngunit sa puso ni Lisa, buhay na buhay pa rin ang alaala ng kanyang ama. Hindi pa man niya nabubuksan ang liham na iniwan nito, alam na niya. Ang pinaka-premyo ng lahat ng sakripisyo niya ay hindi pera, kundi ang pagkakatagpo ng isang ama na matagal nang nawawala sa kanyang buhay. Tahimik ang bahay sa Blue Mountains ng araw na iyon. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagdadala ng pahiwatig ng isang paalam. Ilang araw na rin mula nang pumanaw si Mr. Wilson. At si Lisa, na ngayon alam nang siya pala ang anak ng matanda, ay hirap pa rin tanggapin ang bigat ng pagkawala. Sa bawat sulok ng bahay, naroon pa rin ang alaala ng kanyang ama. Ang lumang upo ang nilalagyan ng kumot tuwing gabi. Ang basong laging may kape sa mesa at ang piano na minsang pinatugtog nila ng sabay. Huling gabi, bago siya pumikit ng tuluyan. Si Lisa, pagod ngunit matatag. May halong lungkot at pasasalamat sa puso. Alam niyang sa wakas, natagpuan na niya ang parte ng sarili niyang matagal ng kulang. Ang pagmamahal ng isang ama. Sa gitna ng katahimikan, kinuha niyang envelope na iniwan ni Mr. Wilson sa drawer, katabi ng piano. Lumang papel, may amoy ng lumipas na panahon, at nakasulat sa ibabaw, "To my daughter, Lisa." Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ito. Sa loob, may liham na isinulat ng kanyang ama ilang linggo bago ito pumanaw. My dearest Lisa, if you are reading this, it means I am finally at peace. I want you to know that you gave meaning to my last days. You cared for me not because of money, but because of your heart. For that, I am forever grateful. I have wronged your mother, Teresa. I left her, thinking I was protecting her from the cruel judgment of my ward. But I was a coward. Lisa, I ran away from love. You may have grown up without me, but fate brought us together again. You held the wand that haunted me for decades. You gave me a chance to be a father, even for a short while. Take care of yourself, my daughter, and remember, everything I own, I leave to you. Love always, Papa. Pagkabasa ni Lisa sa liham, napahagulgol siya. Hindi dahil sa mga ari-arian na iniwan, kundi dahil sa mga salitang matagal niyang gustong marinig. Love always, Papa. Iyon ang unang beses sa buong buhay niya na may tumawag sa kanya bilang anak. Ngunit kasabay ng pagluha ay dumating ang isa pang pagsubok. Makalipas ang ilang araw, dumating ang mga tauhan mula sa bangko. Dala ang dokumento nagsasabing kukunin na ang bahay kung walang makakapagpatunay ng legal na pagmamana. Are you relative? Tanong ng abogado. Tumango siya, nanginginig. Yes,
I'm his daughter. Ngunit nangingi ng mga papeles. Wala siyang maipakita kundi ang liham at ang birth certificate ni Ana Maria, ang anak na namatay. Kahit natuklasan na niya ang katotohanan, kailangan pa rin niyang ipaglaban ito sa mundong hindi naniniwala sa kanya. Ngunit hindi siya papayag na mawala ang tanging alaala ng kanyang ama. Naging mahaba ang proseso. Kailangan niyang kumuha ng legal translation ng DNA test at ng mga perma mula sa embahada. Sa bawat akbang, halos gusto na niyang sumuko. Walang kakampi, walang abogado at wala ring sapat na pera. Pero sa tuwing titingnan niya ang lumang piano, bumabalik ang boses ni Mr. Wilson sa kanyang isip. You're stronger than you think, Lisa. Kaya't nagpatuloy siya. Araw, gabi, dala-dala niya ang mga dokumento. Kumakain lang ng tinapay para makatipid. Ngunit sa gitna ng lahat ng pagod, may mga taong tumulong. Ang kapitbahay na si Mrs. Thompson, dating kaibigan ni Mr. Wilson, ay nagbigay ng testimonya sa korte. Wilson treated her like a daughter. Sabi nito, He told me many times, she's my blood. matapos ang ilang buwan ng laban, isang umagay nakatanggap siya ng sulat mula sa korte. Binuksan niya iyon ng may kaba. At nakasaad, The estate of the late George Wilson is hereby granted to Miss Lisa de la Cruz, his acknowledged daughter and caregiver. Napaupo siya sa sahig, humahagulgol, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa tagumpay ng hustisya. Sa wakas, nakilala siya ng mundo bilang anak ni Mr. Wilson. Hindi niya kailangan ng milyon para maramdaman ang pagmamahal ng ama. Ang pagkilalang iyon, ang simpleng perma sa papel, ay sapat ng patunay na ang lahat ng sakripisyo niya ay hindi na sayang. Ipinagpatuloy ni Lisa ang paninirahan sa lumang bahay. Hindi niya ito binenta. Sa halip, inayos niya ito at ginawang maliit na tahanan para sa mga matatandang walang pamilya. Tinawag niyang lugar na Teresa's Home bilang parangal sa kanyang ina. Araw-araw, naririnig pa rin niya sa isip ang boses ng kanyang ama. You gave meaning to my last days. Sa bawat pagtugtog niya ng piano, parang naroon pa rin si Mr. Wilson sa tabi niya. Nakangiti, hawak ang tasa ng kape. Minsan, tuwing gabi, binubuksan niya mga bintana at hinahayaan ng malamig na hangin pumasok. Dahil pakiramdam niya, kasama niya ang kaluluwa ng ama. Nagbabantay, nakikinig. Ngayon, hindi na siya ang OFW na walang sahod. Siya na ang babae na natagpuan ng sarili, ang pamilya at ang dahilan ng kanyang pag-iral. Lahat ng sakit, gutom at luwa na tinis niya noon ay nagbunga ng pinakamagandang gantimpala. Ang pagkakatagpo ng isang ama at anak na pinaglayo ng panahon, pero muling pinagtagpo ng tadhana. Minsan, habang kausap niya ang kanyang mga anak sa Pilipinas sa video call, napapangiti siya. Ma, may piano pa ba dyan sa likod? Tanong ng bunso. Oo, sagot niya. Bigay ni lolo nyo. Lolo? Akala ko wala kaming lolo. Ngumiti si Lisa. Pinunasan ang luwa sa mata. Meron. At mahal na mahal niya kayo. Sa uling gabi ng taglamig, tinugtog ni Lisa ang kantang minsan ay pinatugtog ni Mr. Wilson. Mahina, marahan, puno ng emosyon. Habang tumutugtog, napatingin siya sa lumang larawan sa ibabaw ng piano. Si Teresa at si Mr. Wilson, magkahawak kamay. Ngumiti siya at sa uling nota ng tugtugin, mahina niyang binigkas. Salamat. Salamat Papa sa lahat. Aniya. Sa labas, unti-unting sumikat ang araw. Isang bagong simula. Makalipas ang ilang buwan mula nang tuluyang maayos ang lahat ng legal na dokumento. Tahimik na ang buhay ni Lisa sa Blue Mountains. Sa araw-araw, abala siya sa Teresa's Home, ang tahanang itinayo niya para sa mga matatanda. Araw-araw, dinadalaw siya ng mga dating kaibigan ni Mr. Wilson.
mga nakatatanda ring minsang naiwan ng pamilya, at dito nila natagpuan ang bagong tahanan. Ngunit isang araw, dumating ang isang sulat mula sa isang Australian bank. May tatak ng abogado at nakasulat sa envelope ang pangalan ni Lisa. Sa una, inakala niyang karaniwang liham lang iyon. Ngunit nang binuksan niya, halos malaglag ang hawak niyang tasa ng tsaa. $20 million? Bulalas niya. Halos hindi makapaniwala. Ayon sa liham, bago pumanaw si Mr. Wilson, inilagay nito sa isang trust fund ang malaking bahagi ng kanyang yaman. At nakasaad sa testamento na ang perang iyon ay hindi para kay Lisa lamang, kundi para sa mga Pilipinong caregiver at matatandang walang tahanan sa buong Australia. Hindi lang pala akong tinulungan ni Papa, wika ni Lisa sa kanyang sarili. Habang hawak niya ang dokumento, naramdaman niyang parang bumigat ang mundo sa kanyang balikat. Pero hindi dahil sa pera, kundi sa responsibilidad na iniwan ng kanyang ama. Kasama sa liham ang mga salita ni Mr. Wilson na isinulat bago siya pumanaw. Lisa, this world gave me wealth, but it was you who taught me what compassion means. I want you to use what I have to give others the same care you gave me. Let this be our legacy, not in my name, but in yours. Pagkatapos basahin, hindi napigilan ni Lisa ang pagluwa. Muling bumalik sa kanya ang lahat ng alaala. Ang mga gabing giniginaw siya sa tabi ng higaan ni Mr. Wilson. Ang mga araw na nagtitiis siyang walang sahod. At ang mga sandaling nagduda siya kung tama pa ba ang kanyang ginagawa. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang lahat ng iyon ay pagsubok na may kapalit. Agad siyang nagtungo sa bangko kasama si Mrs. Thompson na tumulong sa kanya noon. Mr. Wilson was a good man, sabi ng matanda. And you, Lisa, you were his miracle. Pagdating nila sa opisina, ipinakita ng manager ang buong plano. Ang Wilson Teresa Foundation, isang programa para sa mga OFW caregiver at mga matatandang iniwan ng pamilya. Sa ilalim ng pangalan ni Lisa, magiging panghabang buhay na tulong ito sa mga nangangailangan. Hindi ako sanay sa ganito, mahinang sabi ni Lisa. Ngumiti ang manager. You don't have to be rich to change lives. You just have to have the heart. And that's what you have, Miss Lisa. Ilang buwan ang lumipas, nagsimula nang umikot sa balita ang pangalan ni Lisa, the Filipino caregiver who inherited millions and gave it away. Iyon ang headline sa mga pahayagan. Maraming Pilipino sa Australia ang lumapit, gustong tumulong. May mga donasyon mula sa mga simbahan at maging ang lokal na pamahalaan ay nagbigay ng suporta. Ngunit sa kabila ng kasikatan, nanatiling simple si Lisa. Araw-araw pa rin siyang gumigising na maaga para magluto ng lugaw para sa mga lolo at lola sa tahanan. Kapag gabi, naglilinis pa rin siya ng sahig, kagaya noong unang pumasok siya. Hindi niya kailanman inisip na magiging ganito ang kapalit ng kanyang kabutihan. Wala siyang hiniling noon, pero ibinigay sa kanya ng langit ang higit pa sa kayamanan, isang misyon. Do you ever regret taking care of him? Even without pay? Tanong nito habang nagkakape sila sa beranda. Umiling si Lisa. Mrs. Thompson? No, because love is never wasted. Kahit walang sahod, binayaran ako ng tadhana sa paraang hindi ko inaasahan. Nang sumunod na taon, binuksan niya ang unang Wilson Teresa Elderly Care Center sa Sydney. May mga Pilipinong nurse at caregiver na nagtrabaho doon. At marami sa kanila ang dating OFW na nawalan ng trabaho. Ang mga matatandang dating nakatira sa lansangan, ngayon ay may kama, pagkain at pamilya. Isang araw, habang pinagmamasdan ni Lisa ang mga matatanda sa hardin, may tumatawa. May naglalaro ng chess. Napansin niya ang isang batang babae na may dalang bulaklak. Lumapit ito at iniabot ang bulaklak sa kanya. For you, Miss Lisa, sabi ng bata. My grandma, say you're an angel. Napangiti siya
sabay yakap sa bata. Hindi ako ang anghel, sabi niya. Si Mr. Wilson ang nagsimula ng lahat. Ako lang ang tinuruan niyang magmahal. Kinagabihan, bumalik siya sa lumang bahay ni Mr. Wilson. Binuksan niya ang ilaw sa sala. Nilinis ang piano at tumugtog ng paborito nilang kanta. Sa bawat nota, tila naririnig niya ang tinig ng matanda. You gave me peace, my daughter. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Ngunit ngayon ay luha ng kagalakan. Dahil alam niyang kahit wala na si Mr. Wilson, nasa bawat pintig ng musika ang alaala ng kanilang pinagsamahan. Habang sumisikat ang araw kinabukasan, tumayo siya sa harap ng malaking tarpaulin sa bagong center. May nakasulat doon, Wilson, Teresa Foundation, where care has no price. Ngumiti siya, tinanggal ang kanyang sombrero at mahinang sinabi, Papa, Mama, natupad ko na. Habang lumalakad palayo, hinipan ng hangin ng mga dahon ng puno. At sa katahimikan, tila may narinig siyang bulong. We're proud of you, Lisa. At sa wakas, tumingala siya sa langit. Ngumiti at sabay bulong. Salamat sa lahat ng kapalit, aniya. Samantala makalipas ang ilang linggo, umuwi muna siya ng Pilipinas para kunin ang kanyang mga anak. Ilang araw siyang nagbakasyon sa Pilipinas bago tuluyang pumunta ng Australia upang doon na manirahan. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.